Dito pala ako ngayon sa may ano. Dito ako ngayon sa may park. Medyo stranded ako ngayon kasi naulan. Hi, ako nga pala si Wills, isang OFW at ina-aim ko na may bahagi ang mga bagay-bagay sa ibang bansa. Hindi kasi maganda pag umuulan. Gusto mo na mag-isip-isip, tulala mo. Tapos isip ka, tapos ganito yung view mo. Ano kasi yan eh, parang dam. May ano sila, flood control. Panahon, may flood control na maayos. Kita niyo yan, wala mga basura, di ba? Ito ang kagandahan kasi dito sa amin. May mga provisions na mga public park. May mga facilities na mga ganito. May mga bench, may mga lamesa. Yan, pwede ka mag-ano dyan. Mag-swing-swing dyan, no? Swing-swing on the other side. Yun. Yan yung kagandahan dito sa ano. Pwede ka magbasa-basa ng mga libro. Mag-study ka dito, mag-relax-relax. Tapos ganito yung view mo. May dam ka. Dam na malinis. May ilog na malinis. Hindi masangsang yung amoy. Pero ang ganda talaga ng park na to, guys. Isa talaga to sa mga na-appreciate ko dito sa Canada. Kasi napakadaming mga park. Andyan lang sa mga tabi-tabi, mga sulok-sulok na mga open spaces na mga lugar sa syudad, sa mga town. Meron, hindi ko maiwasan na may hambing ba na sana isang araw karon din ng mga ganito yung Pilipinas, na dumami yung mga public parks sa mga open spaces sa atin, no? Yan sa may Metro Manila, ang laki-laki ng lugar na yan. Pero iilan lang yung mga open spaces na ginagawang mga park na lalagyan ng mga bench, mga ganito, hindi naman kailangan ng mga ingrande, no? Hindi naman kailangan plaza talaga. Isa ito sa dapat demand natin, no? Na meron tayo mga open spaces, may mga ano. Sarap yung tubig. Gusto ko talagang i-vlog tong ganitong magandang bagay dito sa Canada. Malaking tulong to sa tao. Nadi-distress tayo, na nakalanghap tayo ng sariwang hangin. Sana balang araw ang Pilipinas magkaroon din sana tayo ng mga ganito, maraming mga public parks sa mga open spaces natin. Actually, nanggaling din ako sa Japan, at sa Japan marami ding mga ganito, marami din mga parks. Yan lang ako nakita ng ganito kalaking squirrel ba? Yun, okay. Tsaka yung squirrel, oh. Nakita nyo ba? Grabe yung laki, oh. Isa rin pa sa maganda dito, may parang pa-white sand sila, oh. Malinis ang ano dito. Hindi lang siya ano, hindi na siya malinaw na malinaw, pero malinis. Kaya tingnan mo. Medyo mamula-mula, parang red tide. Parang red tide. Nandito tayo sa kabila. 'Di ba kanina nandun ako sa ano? Hindi ako galing kanina sa may diyan. Tapos doon. Ayan, dito na ako sa kabila naman. Ay. Ito maganda. Gusto mo mga ganun dito. May mga doon, 'di ba? Sabi ko sa inyo, may mga mesa pa rin diyan. Sana balang araw ay dumami na rin ang mga parks sa Pilipinas. Dahil nga, mahalaga ang mga parks sa mga tao dahil nagbibigay ang mga ito ng mga puwang para sa kalusugan, kalikasan at pagsasama ng komunidad. Sa gitna ng maingay at mabilis na buhay sa syudad, ang mga parks ay nagsisilbing pahingahan ng isip at katawan. Malaki ang tulong ng mga parks sa ating pisikal at mental na kalusugan. Ang mga puno at halaman dito ay nagbibigay ng sariwang hangin, at ito rin ay para magkaroon ng espasyo para sa pag-i-exercise at paglilibang. Nakakatulong din ito para makabawas ng stress at lungkot. Ang mga parks ay hindi lang simpleng space, kundi isang pangangailangan. Ang pagkakaroon at pagpapanatili ng mga ito ay mahalaga para sa mas malusog at masayang kinabukasan ng bawat isa. Andito naman ako sa may pinaka-downtown ng lugar namin. Park pa rin siya, free park pa rin siya ng mga ano, pero marami na siyang mga Andito na ako sa gitna ng tawag ito, downtown.
Yan, para siyang plaza. Tapos may mga tindahan yun sa mga gilid. Yan. Ang pangit nandito kasi medyo ano lang yung tawag doon. Maaga lang nagsasara. Pagka weekend 5 PM mostly nagsasara na. Pinakamatagal lang ata dito yung Dolorama sa may mga pwera na sa mga kainan parang hanggang 10 ata. Medyo matagal pag mga kainan, pero pag mga ibang mga store sarado na sila mga 5 or 7 PM ganun. Ito ang ganda ng park dito, free park. Kaya wala na maraming nanonood habang nag-ano. Hindi kasi nila alam na pinopromote ko yung mga ano nila. Mga gandang bagay na nandito sa Canada na pwede nating ma-adapt sa dyan sa Pilipinas. Na pwede nating maano. Na balang araw magkaroon din tayo ng maraming mga ganito sa sa Pinas. One day. Mangyayari din yan. Naniniwala pa kayo? Kasi ako naniniwala ako na mangyayari din yan. Kaya lang, pag nangyari na yon, ready ba ang mga Pilipino sa boring na buhay? Hindi chaotic. Dito lang ako sa may ang tawag dito? Rui Desertes or the Artist Street or I. Dito naman may mga artist na nagpo-post ng kanilang mga obra. Yan, iba-iba mga artist yan. Ang ganda dito. Isa ito sa mga paborito kong pinupuntahan dito sa may downtown. Pag may bago silang post, tinitingnan ko. Alam, para kunwari mahilig sa art. Pero may mga ganda yan. Na ganyan. Anong meaning yan? Siguro pag piling mo, biniblame ka sa lahat ng mga bagay. Kaya yan, bumibigay ka o burn out. Hindi ka na kaya. I can't do this anymore. Hindi ko alam. Kaya, maigi, wag mo na masyado isipin yung mga sinasabi ng iba. Gawain mo lang yung mga gusto mong gawin sa buhay. Basta hindi ka lang nakakapak ng ibang tao. Hindi ka lang nakakasakit ng ibang tao. Hindi ka lang nanantala ng ibang tao. Hindi ka lang nang-scam. Alam mo naman tama ang ginagawa mo. Tuloy mo lang. Huwag kang maya. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot.